Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at saan panig man ng mundo naroon ng Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Ikapito ngayon ng Hulyo 2026. Araw tayo ng Martes, sa ulo ng ating mga balita, Day 1 ng impeachment trial. No show si BP Inday Sara. Senator Chis Escudero, nahalal na presiding officer ng Senate Impeachment Court. 16 na boto pinanindigan para ma-impeach ang Vice Presidente. Representative Luis Tro tinawag na tagumpay para sa mga Pilipino ang pagsisimula ng impeachment trial. Senator Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang pang caucus sa kasong plunder dahil sa campaign contribution na aresto. Senador isinugod naman sa ospital dahil sa tumaas ang blood pressure. Pangulong BBM kaagad na pinakilo sa mga ahensya ng gobyerno sa paghagupit ng Super Typhoon Inday. Agarang paglilikas iniutos. Super Typhoon Bobby. Ito nga pong Super Typhoon Inday, posibleng pumasok na sa PAR o teritoryo ng Pilipinas ngayong araw. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa natali ng ating mga balita, bahagyang bumilis ang Super Typhoon Bobby. Habang patuloy na kumikilos pa hilagang kanluran kagabi. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 1,750 kilometros silangan ng southeastern Luzon. Nasa labas pa ito ng Philippine Area Responsibility. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 205 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito umaabot sa 250 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pa west-northwestward sa bilis na 25 km bawat oras. Inaasahang magpapatuloy ang paggalaw ng Super Typhoon pahilagang kanluran at pasok ito sa teritoryo ng Pilipinas sa pagitan ng Martes ng gabi o dili kaya madaling araw ng Miyerkules. Kapag pumasok na sa loob ng PAR line, ang Super Typhoon Bobby ay tatawagin sa pangalang Inday. Habang nasa Philippine Sea, ang bagyo, inaasahan itong kikilos ng pahilaga kanluran patungong Ryukyu Island. Ayon sa pag-asa, nananatiling isang super typhoon ang bagyo. Pagpasok nito ng teritoryo ng Pilipinas, ngunit unti-unting hihina habang dumadaan malapit sa hilagang bahagi ng Luzon at papalapit na sa silangan ng Taiwan. Bagamat mababa ang posibilidad na maglandfall sa Luzon, maaari ring magtaas ng tropical cyclone wind signal sa hilaga at silangang bahagi ng northern Luzon simula Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Asahan naman ang paglakas ng southwest monsoon o habagat. Magpapaulan ito sa hilaga at lurang bahagi ng bansa. Agad naman pinakilos ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan bilang paghanda sa paghagupit ng potensyal na Super Typhoon Inday. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naglabas na ng direktiba ang Pangulo para iwasan ang malaking pinsala na pwedeng idulot ng pagpasok ng bagyo.
Kabilang sa pinag-utos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment, scenario meetings at preemptive evacuation, ganyan din ang pag-activate sa response clusters na nasa ilalim ng NDRRMC. Pinatitiyak din ng Presidente ang pinagting na public warning at information campaign sa lahat ng mga platform at mga communication channels. Bukod dito, pinapreposition na rin ng Pangulo ang rescue teams, mga relief goods, mga gamot, mga essential supplies at pinatutukoy na rin ito ang mga alternatibong ruta sa mga lugar na maaaring hindi madaanan oras na humagupit ang Super Typhoon. Nanalasa ang Super Typhoon Bobby sa mga teritoryo ng US sa Northern Marianas at Guam. Nag-iwan ito ng malaking pinsala sa isla ng Rota. Ayon sa US National Weather Service, sinamaan ng mata ng bagyo ang buong Rota Island. May dalang hangin na umabot ng 290 km per hour bago ito tumungo pakunluran. Batay sa ulat ng mga ospital sa Rota, naranasan ang matinding hangin sa isla. Nagkaroon ng mga pagbaha, malaking pinsala ang idinulot nito sa komunikasyon kasi bumagsak ang mga cell tower. Nagdulot ng pagkakaputol ng ilang serbisyo ng telepono. Una nang nagbabala ang National Weather Service na maaaring maging uninhabitable ang karamihan sa mga lugar sa Rota Island sa loob ng ilang linggo o higit pa dahil sa pinsalang tinamo, pagkakabuhan ng mga puno at matagal na pagkawala ng kuryente. Pero habang tayo po kinakabahan dahil sa pananalasa ng bagyong Bobby dito sa Pilipinas na magiging Super Inday o Super Typhoon Inday, libo-libo katao naman ang napilitang lumikas na matapos sumiklab ang wildfire sa Southern Europe. Patay sa ulat nila mo ng apoy ang nasa 20,000 hectares ng mga lupain sa Portugal, Spain, France at Greece. Katumbas ito ng doble sa lawak ng Manhattan. Ito'y sa gitna ng matinding init na nararanasan ngayon sa Europa kung saan inaasahang papalo muli sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar. Sa buong rehiyon na kamakailan lamang ay tinamaan din ng record-breaking heat wave. Sa southwestern France, nagsanib puwersa na ang nasa 700 mga bumbero, gumagamit na rin ng special aircraft para apulahin ang malahiganting apoy na kumakalat sa isang remote area dahilan para lumikas ang mahigit sa 10,000 mga residente. Patuloy naman ang pagsadsad ng antas ng tubig sa Angat Dam sa lalawigan ng Bulacan. Batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bumaba pa sa 158.17 meters ang water elevation ng dam. Mas mataas na lamang ito ng 0.61 meters kumpara sa pinakamababang na itala na 157.56 meters noong July 18 ng 2010. Noong 2010 at 2019, ipinatupad ang rotational water service interruption sa Metro Manila matapos bumaba sa critical na level na 160 meters ang tubig sa Angat Dam. Paiigtingin naman ng Department of Agriculture ang mahakbang laban sa sakit na matagal nang nakakaapekto sa industriya ng saging sa bansa. Ayon kay Assistant o Undersecretary Philip Young ng DA, nakikipag-ugnayan na sila sa isang Singaporean-based firm upang subukan ang isang bagong teknolohiya na posibleng makatulong sa paggamot ng Fusarium wilt o Panama disease. Ang Panama disease ay isang halamang singaw na sumisira sa ugat ng saging, nagdudulot ng pagkalanta at pagkamatay ng mga puno. Inaasahang lalagdaan ngayong buwan ang Memorandum of Understanding sa pagsasagawa ng farm trials sa gamot na ito na inaasahang makatutulong sa industriya ng saging at sasaklawin din ito ang mga taniman ng mangga. Pangungunahan ng Bureau of Plant Industry ang pagdidisenyo ng trial farm at pagpili ng mga lugar na pagdarausan ito. Inaprobahan naman ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng mahigit sa 2.06 billion pesos na halaga ng mga farm-to-market road projects. Isasagawa ito sa ilalim ng Philippine Rural Development Program o PRDP Scale Up. Pinondohan ito ng World Bank. Saklaw ng proyekto ang mahigit sa 66 na kilometro ng mga kalsada at 310 linear meters na mga tulay na nag-uugnay sa mga komunidad ng mga magsasaka sa mga lalawigan ng Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon at North Cotabato. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr., layunin ng proyekto na mapalakas ang supply chain ng sektor ng agrikultura,
mapababa ang gastusin sa transportasyon at mapadali ang pagdadala ng mga produkto sa mga pamilihan. Sinabi rin ng kalihim na malaking tulong ang mga bagong tulay upang mapalitan ang mga tawiran na nagiging mapanganib na o hindi na rin madaanan tuwing may bagyo. Inaasahan din ng DA na may pagkakaloob din ang natitirang mga proyekto sa ilalim ng PRDP Scale Up bago matapos ang kasalukuyang taon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Upang sugpuin naman ang lumalalang kaso ng iligal na online gaming sa bansa at protektahan ng mga manlalaro laban dito, pinapalakas ngayon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang PAGCOR Guarantee website. Maaari nang i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado o lihitimo ang isang online gaming site bago maglaro o kaya magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa mapanlinlang na mga gaming sites at maprotektahan din ang kanilang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala naman ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami. Dumarami po ang mga reklamo hinggil sa mga illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Arestado naman ang isang 58 anyos na Chinese national matapos manong nakawin ang debit card at GCash card ng kanyang katabing pasahero sa isang flight mula Bangkok, Thailand patungong Maynila. Pumiling ang biktima na mailipat ng upuan dahil sa hindi maayos na asal ng sospek. Kalauna napansin itong nawawala na ang kanyang mga bank card. Nasaksihan naman ang cabin crew ang suspect na sinasabing sinusubukang ibalik ang mga card sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa bulsa ng pantalon ng biktima. Arestado ang suspect pagdating sa Ninoy Aquino International Airport nitong July 4 at ngayon nahaharap sa kasong theft. Puting kabaong naman na ginawang road signage sa Benguet, Nueva Vizcaya pinatatanggal ng DPWH. Alamin natin kung bakit mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na Imbagdebig at Romy. Pinapatanggal ng Benguet First Engineering District Office ng DPWH Cordillera ang puting kabaong na inilagay ng mga opisyal ng barangay Ambuklao sa Sitio Acni, Bukod, Benguet. Nagsisilbi itong road warning signage para sa mga motorista na dumadaan sa Benguet Vizcaya Road. Ayon kay Engineer Teofilo Ramirez Jr. ng Benguet First District Engineering Office, hindi nararapat ang kabaong na magsilbing road signage. Ganyan na binigyan diin naman ni Ambuklao Barangay Captain Reynaldo Badibal Telio na tatanggalin lamang nila ang puting kabaong kung ilalagay na ng DPWH sa mga ipinangako nilang road signages. Ayon sa punong barangay, isinama nilang ilagay ang kabaong kasama ang mga road signages para makita ng mga motorista at magsilbing paalala sa mga driver na laging magdahan-dahan sa kanilang pagmamaneho sa Benguet Vizcaya Road. Ang naturang lugar kung saan inilagay ang kabaong ay tinuturing na accident-prone area. Samantala, samot-sari ang reaksyon ng publiko sa naturang road signage at may mga sumasang-ayon at may ilan ding kumukontra. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Jose Gina, mga misis. Amoy araw sa Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kutis sa prasyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Isang security guard ang nailigtas matapos matrap sa 8 araw. Sapol ng gumuho ang istruktura na kanyang pinaglilingkuran
Kasunod ng dalawang malakas na lindol sa Venezuela. Ayon kay Hernan Hill, naka-duty siya sa basement ng isang gusali sa Venezuela nang tumama ang malakas na double earthquake noong June 24. Kwento ng security guard na si Hernan, sa lakas ng pagyanig nawalan siya ng malay matapos tamaan ng mga nagbabagsakang bato. Dahil naman sa tinamong injuries at mga bumagsak na struktura, halos hindi na siya makakilos sa kanyang pwesto. Kapos din sa hangin at paulit-ulit din niyang nararamdaman ng malalakas na mga aftershock. Siguro wala na rin siyang kwenta kung anong ilang araw na siyang nandun. Napilitan din siyang inumin ang kanyang sariling ihi hanggang sa maispatan siya ng mga rescuer matapos ang 8 araw. Ayon kay Hernan, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ang tanging pinanghawakan niya sa loob ng 8 araw na ordil sa ilalim ng gumuhong gusali. Walang tubig, walang pagkain, walang liwanag. Pero dahil sa kanyang pananalig, siya po ay nakalabas ng buhay. Persons of interest naman sa insidente ng massacre sa mag-iina sa barangay Lipatan, Josefina, Zamboanga del Sur. Voluntaryong sumuko sa PNP. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Jun? Alaikumussalam, Brother Angel. Voluntaryong sumuko sa kapulisan ng Josefina, Zamboanga del Sur ang person of interest sa insidente ng massacre sa mag-iina sa barangay Litapan ng nabanggit na bayan. Ang suspek ay kinilalang isang Frankie Barcelona Camiging, 22 years old, residente ng barangay Panagaan, Mahayag, Zamboanga del Sur. Batay sa pahayag sa media ni Police Captain Derf J. Maquinta, spokesperson ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office, si Camiging ang nakumpirmang kasintahan ng ina na natagpo ang patay nitong June 29 na tadtad ng saksak na si Ginang Arlene Fernando Malte. Kasamang pinatay sa saksak ang 3 menor de edad na mga anak ng Ginang habang natutulog na sina Nashiel Dumalte, 16, N.N. Dumalte, 14 at Arnel Dumalte, 11. Sa kabila ng voluntaryong pagsuko ni Camiging, ayon sa Josefina Police, mananatili itong person of interest habang umuusad ang investigasyon. Isa sa mga anggulong kinukuhanan ng mga karagdagang impormasyon ng mga investigador ay ang usapin ng di umano'y panggagahasa ng suspek sa 2 anak na babae ng Ginang na siya di umanong dahilan ng matinding away ng ina at ng person of interest nitong madaling araw ng June 28 na di umano'y nauwi sa pananaksak patay sa mga biktima. Biniverify din ng PNP ang report na mismong inamin di mano ni Camiging ang krimen sa kanyang ina na siya ang di mano'y responsable sa krimen. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Kaya lang medyo mantayin ho natin bandang hapon at baka bumuhos ang malakas na ulan. Kung noo ka ba kapag makapit, malakit, malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stinaway Formula, tanggal ang matitinding mancha based on sa chocolate, mud, and sebum and cotton. Gawa po ito ng ACS. Epektibo na ngayong araw ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng Department of Energy, nasa 175 o 1.75 ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina. Ngunit maaari ring wala itong maging pagalaw o kaya itataas pa hanggang 25 centimos ngayong araw ang bawat litro. Samantala, nasa 1.57 naman hanggang 3.57 ang dagdag sa kada litro ng diesel. 1.70 hanggang 3.70 naman ang price hike sa kada litro ng kerosene. Bagamat may pagtaas sa diesel at kerosene, sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin, nagsimula ng maging stable ang global oil markets matapos ang ilang linggong pagpabago-bagong presyuhan dahil naman sa matinding tensyon pa rin sa gitang silangan. Yan man nilinaw ng kalihim na posible pa rin abutin ng buwan bago muling mapanumbalik ang pre-conflict level
sa presyo ng langis. Ulitin natin ha, ang inaasahang increase sa kada litro ng diesel ngayong araw, 1.57 hanggang 3.57. Mahina ang naging simula ng piso kontra dolyar ngayong linggo. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan kahapon, araw ng Lunes, sa 61.49 per dollar. Mas mahina ito kumpara sa 61.41 na naitala noong nakaraang Biyernes. 6 na milyong pisong halaga naman ang taniman ng marijuana winasak ng Joint AFP-PNP PDEA Operation sa Agusan del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radyo Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Tinatayang 6 milyong halaga ng taniman ng marijuana ang winasak sa isang magkasalib na operasyon ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency sa Sitio Bunlac, Barangay Casapa, Loreto, Agusan del Sur, Hulyo 4. Pinanguna ng operasyon ng mga tauhan ng 60th Infantry Battalion ng 10th Infantry Division ng Philippine Army, katuwang ang Loreto Municipal Police Station, Sican Provincial Mobile Force Company, Agusan del Sur Provincial Forensic Unit at PDEA. Sa isargawang operasyon, tinatayang 12,000 square meters ng taniman ng marijuana ang natuklasan at winasak. Umabot sa humigit kumulang 23,431 na ganap ng tumubong halaman ng marijuana ang sinunog sa lugar matapos kumuha ng mga sample para sa laboratory examination alinsunod sa itinakdang proseso at sa harap ng mga kinatawang saksi. Pinuri naman ni Major General Alvin Luzon, commander ng 10th Infantry Division, ang mga sundalo at mga katuwang na ahensya dahil sa matagumpay na operasyon. Dagdag pa ni Major General Luzon, patunay ito na matatag na koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa kampanya laban sa iligal na droga. Iginit din ng 10th Infantry Division na magpapatuloy ang kanilang paipagtulungan sa mga law enforcement agencies upang sugpuin ang iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad sa kanilang nasasakupan. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Dumarami pa ang mga kabataang kabilang sa Generation Z o Gen Z na naghahain ng kanilang buwis sa pamamagitan ng online platforms. Itong lumabas sa ulat ng tax compliance platform na Taxumo batay sa 2026 State of Online Taxation Report. Nakasaad sa datos na tumaas ng 19.6% ang bilang ng mga Gen Z taxpayers kintaon at umabot naman sa 26.7% ang kabilang sa kanilang henerasyon ang income taxpayers online. Pinakamarami pa rin ang grupo ng online taxpayers na mga millennials na nasa 62% ng digital tax filing, kasunod ng Gen X na merong 9.6%. Ayon sa Taxumo, patuloy ang paglipat ng maraming Pilipino sa online tax filing dahil sa pagbabago ng uri ng trabaho at pagdami ng digital services. Ang problema lang sa mga baby boomer hindi marunong gumamit ng hindi marunong mag-online transaction. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City, sa mga tagamlang, mga taga North Cotabato, may buntag. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Siargao at sa mga suki natin dyan po sa Sultan Kudarat. Daghang salamat sa inyo panayon nga pagpaminaw. Balik eskwela naman ang mga mag-aaral ng San Jose National High School sa Tacloban City. 2 linggo matapos ang pamamaril na ikinasawi ng 3 estudyante at ikinasugat ng mahigit sa 20 iba pa. Pinalakas ang seguridad sa paaralan sa pamamagitan ng pagdedeploy ng mga pulis, pagbibigay ng psychosocial support at pagpapatupad ng mga hakbang upang matulungan ang mga mag-aaral na makabangon mula sa trahedya. May naunang ulat na may isang estudyante ang nagpanik. Tumakbo nang makakita ng mga pulis na may dalang baril, habang ilang magulang naman ang naghatid ng kanilang mga anak dahil sa takot ang mga ito pumasok at may naranasan pang trauma. Samantala, nag-donate naman ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce ng 14 na walk-through metal detectors. Ikinabit ito sa ilang pampublikong paaralan, kabilang ang San Jose National High School bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad sa mga school campus. Tiniyak naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mas pinaigting pangkampanya kontra smuggling sa kanyang 2nd taon sa kawanihan.
Ayon kay Nepomuceno, makakaasa ang publiko ng mas agresibong pagtugi sa mga smuggler at pagpapanagot sa mga kasabwat na mga personnel mula sa Bureau of Customs. Bukod niya sa mahigpit na pagpapatupad ng one-strike policy laban sa mga tauhan na mapapatunayang sangkot sa illegal na aktibidad, patuloy ring pinalalakas ng ahensya ang kanilang border protection measures. Iginiit ni Nepomuceno, inatasan na niya ang lahat ng collection districts, palakasin ang intelligence gathering, race profiling at enforcement operations at makipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine National Police, NBI, gayon din sa mga lokal na pamahalaan at iba pang law enforcement partners. Kasabay nito, hinimok din ng Customs Commissioner ang publiko na ipagbigay alam sa kawanihan ang anumang tip na makatutulong para mabiso ang mga smuggler sa bansa at mapanagot sila sa batas. Congratulations! Ay, congratulations din dyan po sa perkaryo ng BOC na iya. Kina Attorney Jasmine Mapa at kay Dr. Ye Manawis. Lagpas na naman sila sa kanilang kota. Programang pagtatambalan ni Ellen Adarna at saka ni John Lloyd Cruz. Uy! Tuloy na. Anong title niyan, Morley Linyo? Morley? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, tuloy na pala ang programang pagsasamahan ni Ellen Adarna at nitong si John Lloyd Cruz. Kung matatandaan, ay si John Lloyd Cruz at si Ellen Adarna ay naging karoon ng anak at naging mag-asawa. Well, sa totoo lang, sisimula na ang naturang programa na kung saan ay parang home sweet home ito na dating programa ni John Lloyd Cruz sa GMA. At sa GMA din ito mapapanood. Ang twist dito, ang chismis na nakarating sa amin, makakasama daw si Bayani Agbayani sa nasabing series na ang role ay pumipeg na Derek Ramsey. Yun ang nakakaloka doon. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Naimbag na bigat kada kayo amin sa mga suki natin dyan sa Lasam, Cagayan Valley. Magandang umaga, may buntag sa mga taga Bayawan City, Negros. Suportado ng National Police Commission o NAPOLCOM ang panukalang 1-year service extension sa panunungkulan ng Police Regional Office 4A Director na si Brigadier General Hansel Marantan bilang Direktor ng Police Regional Office 4A ilang araw bago ang kanyang retirement sa July 10. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Ralph Calinisan, may batas at nauna ng mga halimbawa ng pagpapalawig ng serbisyo ng mga Police General na may natatanging pagganap. Una nang inendorso ng Interior Secretary John B. Cremulya ang hiling dahil sa pangangailangang ipagpatuloy ang mahalagang operasyon sa Calabarzon na pinangangasiwaan ni Marantan. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police spokesperson na si Colonel Alan Rayco, hindi karaniwang ang ganitong kahilingan at ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang magpapasya kung aaprubahan ang service extension ni Hansel Marantan. Kung niyo pong natatandaan, naging kontrobersyal itong si Marantan noong panahon ho ni dating Pangulong Pinoy. Ito po ay dahil nga sa nasangkot siya sa isang shootout. So natanggal ho siya sa serbisyo pero na-reinstate noong panahon ho ni Mayor Digong. At ngayon nga po sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong BBM, maswerteng mama, pinai-extend mismo ng sekretary ng DILG ng 1 year ang kanyang termino. Ayos ang extension usually 6 months, Pero ito, 1 year. Kasi meron pa daw siyang mahalagang misyon. Ano kaya yon? Pumapalag ho yung mga dating PNP chiefs, actually, nasa 13 yung sinasabing nagpahayag na ng kanilang mga saloobin. Kabilang dito kasi may chat group ho itong mga dating PNP chief. Kasama si Art Lumibaw, Purisima, si Asurin, si Lastimoso, sa mga nagpahayag ng pangamba dito ho sa gagawing 1 taong extension
sa panunungkulan ni General Hansel Marantan. Ayan, kasi masasagataan ho nito. Maraming masasagasaan eh. Class 98 ho ng PNPA itong si Marantan. So masasagasaan niya yung class 92 hanggang 97. Naku, marami-rami ho yan. Oo. Ano kayang mahalagang papel ang gagampanan ni Marantan at kinakailangang ma-extend siya ng 1 taon. Ayan. Hindi kaya biglang ma-appoint ito sa CIDG. Oo. Malipat sa CIDG. Pagkatapos, pagka naging CIDG na, maging PNP chief? Maganda umaga, Pilipinas! Ako naman nagtatanong lang. Tatanong lang naman ako. Pero kung mangyari yun, mukhang tumama ang bolang kristal. Ay, susme. Dami-daming nangyayari sa Pilipinas eh. Para bang wala nang magagaling na iba pang mga opisyal ng PNP. Na kayang gampanan ang papel na ginagalawan o ina-accomplish ngayon nitong si Marantan. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau, at sa ibang panig ho ng Asia, sa mga Pilipino dyan sa Bangkok. Ang daming teacher dyan ng mga Pinoy. Nagtuturo, pinagagaling ho yung mga Thai. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Vietnam. Kung kayo po'y pabalik na ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Patulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Pero yung mga orders nyo, i-place po ninyo sa 0919-095-5935. Ulitin natin, 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 37 na makalipas ang alas 4. 15 anyos na binatilyo nalunod sa ilog ng Kalasyaw. Bangkay na ng matagpuan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasani, chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuwasan, Kuyang Angel. Alas 4:43 ng hapon, nakatanggap ng report ng Kalasyaw Police ng isang insidente ng pagkalunod sa Marusay, Sinukalan River sa bahagi ng Barangay Sungkoy, Kalasyaw. Batay sa ulat ni OSC Chief of Police Lieutenant Colonel Rodel Gabatin, agad rumisponde ang kanyang mga tauhan at nagsagawa ng search and rescue operation, katuwang ang WASAR team at Bureau of Fire Protection at ilang mga volunteers individual na pawang residente sa nabanggit na barangay. Sa kasama ang palad hanggang sa kumagit ang dilim ay hindi natagpuan ang katawan ng biktima at kahapon ng umaga, pagsikat ng araw, muling ipinagpatuloy ang retrieval operation at ganap na alas 8:09 ng umaga natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng biktima na agad na ipinasakamay sa kanyang pamilya. Samantala, mahigpit ang paalala ng mga otoridad sa publiko na huwag hayaang maligo sa ilog, sapa o erigasyon ang mga kabataan, lalo kung hindi marunong lumangoy ang inyong mga anak, upang maiwasan ang anumang insidente ng pagkalunod. Sa ngayon ay malalalim ang mga nasabing katubigan dahil sa sunod-sunod na malalakas ng ulan na naranasan dito sa Pangasinan. Mula sa Akson Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Masantos siya kabasani, chikamin sa ating mga kababayan dyan po naman sa Labrador? Labrador. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Asinggan. Malu, baka po pwede nating makakontak si Jonathan Lianes. Random drug testing naman sa mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Bataan, isinagawa. Detalye na balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning.
Isinagawa nitong Hulyo 6 kahapon ang ikalawang batch ng random drug testing para sa mga kawani ng pamalang panlalawigan ng Bataan na ginanap ito sa Bataan Sport Complex sa Balanga City, Bataan. Pinangasiwaan ito at sinaksyan ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Bataan kasama ang Bataan Police Provincial Office. Pinangunahan ni Governor Jose Enrique S. Garcia III ang programa bilang patunay ng patuloy na pagsusulong ng malinis, tapat at drug-free na serbisyo publiko kasabay ng matibay na suporta ng lalawigan sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Babae na dating kasapi ng NPA sa Northern Samar, binigyan ng financial support ng lokal na pamahalaan sa Las Navas, Northern Samar. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan mula sa RH34. Jane, may buntag. Binigyan ng financial support mula sa lokal na pamahalaan ng Las Navas, Northern Samar sa pamamagitan ni Mayor Tan ang isang dating kasapi ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar na nagbalik pamahalaan, sumurrender sa mga kasundaluhan ng 20th Infantry Battalion bilang reintegration support. Ang nasabing former New People's Army kinilala sa kanyang alias sa si Mayra kung sa itong sumuko sa nasabing unit ng 20th Infantry Battalion at nagpahayag ng pagsuporta sa gobyerno. Ipresente at mga kasundaluhan sa mayor ng Las Navas na si Mayor Tan sa municipal government ng Las Navas. Dati itong miyembro ng Squad 2 sa Regional Committee Arctic sa ilalim ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Ang financial assistance at reintegration support mula sa local government ng Las Navas, Northern Samar ay layuning matulungan ang nasabing former rebels na habang naghihintay pa ng tulong mula sa national government. Inaasahan naman na mga kasundaluhan ng 20th Infantry Battalion maging ang local government unit ng Las Navas na patuloy na magsusurrender ang natitira pang miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar upang ito ay matulungan sa kanilang pagbabalik pamahalaan. Mula sa Action Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jane Galit Bantayan. Alam nyo, kayo lang namimigay ng pera, Jane ha? Dito rin, sa DA Car, namimigay din sila ng pera. Alamin natin ang latest sa kanilang bigayan dyan mula kay Jonathan Llanes. Jonathan, good morning. Ay, magandang umaga po, Congressman, at siyempre sa ating pong mga taga-subaybay. Gaya nga po ng nabanggitin nyo, ang Department of Agriculture Cordillera po ay kasalukuyan pong nag-atid ng suporta sa ating mga farmer and fisher folk. Kaugnay ito sa ating programa actually ng tanggapan ng Pangulo. Kami po dito sa Presidential Official for Farmer and Fisher Folks Program na kung saan po gato kahapon tatlo pong munisipyo dito sa lalawigan po ng Abra at kanina ang Bangged, Tayum at ang Peñarubia ay nakiram po natin ng kumunang sa 9.6 million pesos na cash assistance para sa 4,132 po na mga beneficiaries. Nito po ng ating presidential assistance or cash assistance. Ito ba ay galing po doon sa ating pondo ng Pangulo para po doon sa mga magsaka at mga mangisda na naapektuhan po noong itong recent pagtaas sa presyo po ng produktong petrolyo, Congressman. Magkano? Magkano per beneficiary? Ang per beneficiary po natin ay 2,325, Congressman. Magkano? Magkano ang kanilang natanggap, Jonathan? 2,325 kada beneficiary. Pesos. Congressman. Pesos, ha? Pesos. 3,200 pesos. Okay. 2,325, Congressman. Bakit may butal? Ba't may butal na 25 pesos? Ha? Yun po yung naging divide niya, Congressman. Talagang dinivide according to number of beneficiaries. Opo.
At ito po ay para sa yung initial initial beneficiary po for the 3 municipalities. And actually hanggang Biyernes tayo rito sa mga lowland areas po ang makakatanggap po ng kaling tulad po na Assistance. Opo. Wala kayong dalang mga binhi at saka iba pang mga planting material, mga inputs, pera lang talaga. Opo. Ito po ay hiwalay doon sa ating usual na na ipinapamahaging suporta sa ating mga magsaka at mangingisda. Yun po ay nasa under sa banner program po ng ating kagawaran. Okay, sige. So hanggang Biyernes kayo dyan, ha? Opo, Congressman. Actually, ito po ay para sa mga ito po ay sa lowland areas. And next week sa mga highland areas. Meron din pong ongoing ngayon sa lalawigan ng Ifugao. Noong pong nakaraan linggo ay sa lalawigan po ng Apayao and Kalinga. And the other week po ay yung lalawigan po ng Benguet. Kanya't para po doon sa ating mga magsaka. Ang mahalaga lang po dito, Congressman, kailangan po sila rehistrado sa or naka-enroll sa registry system of basic sectors in agriculture para po sila po ay makatanggap itong suporta ng pamahalaan. Kaya po kahapon ay ito nga po yung pong 4,132 ay ito po umabot sa 9.6 million for kahapon pa lang po lamang yun. So, ngayon 6 na munisipyo na naman po ang nakatakdang tumanggap ng cash assistance po mula sa tanggapan ng Pangulo, Congressman. Sige. Ingat ka dyan, Santa Claus, ha? Tsaka... Congressman, kinukumusta ka nga pala dito yung paborito natin dito kay Nanay Binang. Hindi ka na rin nakakadalo doon. Ingat ka mo dyan, ha? Tsaka, saan ka ngayon? Saan bayan ka? Bangged. Sa Bangged. Sige. Okay. Daan ka dyan sa stasyon natin dyan. Nandyan sila, nandyan yung mga kaibigan natin sa radyo natin, Bangged, ha? Sila Ruela. Si Ate Ruela. Sige, ingat dyan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Congressman. Thank you po. Okay, ingat, ha. Just Gina. Si Jonathan Llanes, ang Public Relations Officer ng Department of Agriculture dyan po sa Cordillera Administrative Region. Namimigay sila ng pera. Maganda umaga, Pilipinas! Si Jericho Rosales naman at saka si Maris Racal, nanalo bilang Best Actor at Best Actress sa Eddies Award. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Tagumpay ang katatapos lang na The Eddies Awards ng grupong Society of Philippine Entertainment Editors o SPEED na ginanap sa Ceremonial Hall ng Marriott Hotel noong linggo. At ngayong nasa pang-siyam na taon na ito ay nakuha ng pelikulang Quezon ang 5 major awards kagaya ng Best Picture, Best Director na si Gerald Tarog at ang Best Actor na si Jericho Rosales. Medyo emotional si Jericho nang tinanggap ang kanyang Best Actor trophy na kung saan ay binanggit niyang may pinagdadaanan ng kanyang pamilya. Inalay din niya ito sa kanyang inang may Alzheimer's disease. Kaya tinanong namin siya tungkol dito pagkatapos ng awarding at heto ang pahayag ni Jericho Rosales. I wanna really honor my mother na ngayon na she's it's a daily thing when it comes to Alzheimer's, di ba? And if she gets to see this and makikiligin siya pag pinanood niya yung video na pinasasalamatan ko siya, and then she can play it every day, and then for me it's great, yeah. Iyan ang pahayag ni Jericho Rosales. Samantala nanalo namang Best Actress si Maris Racal sa pelikulang Sunshine at ang Best Supporting Actress naman ay si Rochelle Pangilinan ng pelikulang Child No. 82 at nagtay naman sa Best Supporting Actor si Rico Blanco ng Manila's Finest at si Will Ashley ng Bar Boys After School. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Happy birthday naman kay Agi Aguilar. Pinabati ka ni Loribic, ha? Sana daw ay malasing mo sila. Pilipinas ang oras 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Nananawagan naman si Senator Christopher Bongo ng mas pinalakas na suporta para sa mga bata at atletang Pilipino kasunod ng makasaysayang panalo ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships. Ayon kay Go, patunay ang tagumpay ni Ayala na kayang makipagsabay ng mga Pilipino sa pinakamataas na antas ng palakasan kung mabibigyan ng tamang pagsasanay, pasilidad at suporta. Dami nga ngayon gusto nang maging tennis player, ha? Yung iba ayaw na daw mag-golf, ha? At saka ayaw na mag-pickleball. Gusto nang mag-tennis. Tinalo ni Ayala ang defending champion na si Iga Swiatek sa ikatlong round ng Wimbledon sa score na 7-6, 6-2 dahil upang maging kauna-unahang Pilipinong umabot sa round of 16 ng isang Grand Slam tournament. Sinabi ng senador na nagsisilbing inspirasyon ang emosyonal na pahayag ni Alex matapos ang laban at dapat itong maging hudyat upang mas paigtingin pa ang grassroots sports development sa bansa. Binigyan din pa ni Senator Go, hindi dapat hintayin na sumikat muna ang isang atleta bago ito suportahan. Sinabi pa ng senador, kailangan ng palakasin ang mga programa sa barangay at mga paaralan upang mas maagang matuklasan at malinang ang talento ng mga kabataan. Maganda umaga, Pilipinas! Kung may international sporting event ng Shatong at saka Jolen, si champion kami doon. Ala Tiniyak naman ni Education Secretary Sani Angara ang kaligtasan ng mga estudyante ng San Jose National High School sa Tacloban City. Kasunod ito ng pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral matapos ng madugong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Ayon kay Senator Secretary Angara, hindi kailangang madaliin ang emotional recovery ng mga estudyante lalo't malaki ang iniwang trauma ng nangyaring shooting incident na ginasawi ng 3 minor de edad. Tawag na nito, pinalawak naman ng DepEd ang kanilang flexible learning options para sa mga mag-aaral na lubhang apektado at para na rin matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang pagkatuto nang hindi naaalala ang kanilang naranasang stress. Iginit ng kalihim, ang mga paaralan ay dapat magsilbing sanctuaries ng kabataan at hindi lugar na nagdudulot sa kanila ng anxiety. Walk-through metal detectors ipinagkalob naman sa mga paaralan ng Tacloban. Detalye mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Nag-donate ng mga walk-through detector ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated upang mapabilis ang security check sa mga paaralan. Ayon kay Jim Yao Kasim, Vice President, ang organisasyon layunin ng donasyong ito may bawasan ang mahabang pila ng mga estudyante sa pagpasok sa mga paaralan. Sa kasalukuyang manaw-manong sinusuri mga gwardya, mga bag ng mga mag-aaral na naging sanhi ng pagsisikip at pagantala sa pagpasok sa pamamagitan ng mga walk-through detector na asang mas magiging mabilis at mas epesyente ang security screening habang nanatiling mahigpit ang pagpatupad at seguridad sa loob ng mga paaralan. Nagpasalamat naman mga opisyal ng paaralan at mga magulang sa naging inisyatibo ng Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ay inaasahang makatulong upang maging mas ligtas at maayos ang araw-araw na pagpasok ng mga estudyante. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat Jimmy Angay-Angay. 7 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga ho ng mga dalabhasa, 1 oras bago tayo matulog, 2 kapsula. Mas may enjoy natin ang mga benepisyo po ng ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactoserine plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial, ha? Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoserine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Kung meron pa ho tayong mga concerns, makipag-ugnayan po sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871.
Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug at Amesco Drug. At huwag natin kalimutan ha, kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules sa ilanmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. DOH FDA CFRR permit number 0981-2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Whole of government approach iniutos na ng Pangulong BBM sa paghahanda sa pagpasok ng Super Typhoon. Detalye na balita mula kay Let Narciso RH14. Good morning, Let. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng whole of government approach sa paghahanda sa inaasahang pagpasok ng Super Typhoon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakipag-ugnayan na ang palasyo sa NDRRMC para tiyakin ang kahandaan ng pamahalaan. Kabilang sa utos ng Pangulo ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment scenario meetings sa maaapektuhang mga rehiyon. Gayon din ang pagsailalim sa widest alert na response clusters ng NDRRMC at RDRRMC. Sabi ni Castro, nagbigay na rin ng direktiba sa mga lokal na pamahalaan para agad simulan ang preemptive evacuation sa high-risk areas. Pinatitiyak din ng Pangulo ang kaligtasan ng mga evacuation center kasama ang paglalatag ng livestock equipment zones para sa mga hayop. Inutusan din ang mga ahensya na magpreposition ng rescue teams, relief goods at iba pang essential supplies, tukuyin ang mga alternatibong ruta at magsagawa ng inspeksyon sa mga kritikal na infrastruktura. Kasama rin sa direktiba ang pagpapatupad ng sea travel ban kung kinakailangan. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamaban lang dyan sa Las Vegas. Good morning. Ingat po kayo dyan ha. Sa mga suki natin, si Jose Ramon Nulod dyan din po sa Amerika. Magandang umaga din po sa Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California. At syempre yung mga suki ho natin dyan po sa Canada, sa Vancouver, sa Toronto. And good morning ha. Ingat kayo. Nakapit na sa Quezon City Jail ang kapwa-akusado ni Senator Dante Marcoleta sa kasong plunder na sina dating Congressman Mike Defensor at ang negosyanteng si Joseph Espiritu. Ayon sa DILG, bandang alas 3:58 kahapon, nang dalhin sa Quezon City Jail male dormitory sina Defensor at Espiritu matapos silang maaresto sa isang coffee shop sa Quezon City. Sinabi ni DILG Secretary June B. Remulla na kumpleto na ng dalawa ang standard custodial processing at inihalo na rin ang mga ito sa iba pang persons deprived of liberty. Tiniyak naman ng kalihim, walang magiging special treatment sa mga nabanggit na personalidad. Samantala, kagabi lamang, naaresto naman ang isa pang co-accused na si Aristotle Biray. Ang grupo po, si Senator Marcoleta, si Mike Defensor at yung dalawa ay inaresto at ikinulong dahil po sa kasong plunder kaugnay ng campaign contribution. Umangal ng sakit sa dibdib at alta presyon si Senator Dante Marcoleta matapos umuko sa Philippine National Police. Ayon kay Police Major General Robert Alexander Morico II, Direktor ng Criminal Investigation and Detection Group, dinala muna si Marcoleta sa PNP General Hospital habang patuloy na sinusuri. Kabilang sa medical procedure na ginawa sa 72 anyos na senador ay ECG. Sinabi ni Morico, kung fit to travel ng sana si Marcoleta, pwede na siyang ibiyahe para sa return of warrant sa Sandigan Bayan. Pero dahil sa karamdaman ng senador, maghihintay muna sila ng assessment mula sa mga doktor ng PNP bago magulat sa anti-graft court. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Mananatili muna si Senator Marcoleta sa Campo Crame sa loob ng 2 araw bago muling harap sa Sandigan Bayan.
Ayon kay Interior Secretary Junvic Rimulya, kailangan munang sumailalim sa kinakailangang medical test ang 72 anyos na mambabatas. Abang isinasagawa na naman ng pagsusuri, ilalagay muna si Marcoleta sa PNP General Hospital. Sa kanya, makalap din po siya ng test sa pagdadaan ng tulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay sa maging PDL sa Quezon City next year. Hindi pinakilaman na natili ang kalagayan ng buhok ni Senator Marcoleta sa kanyang mugshot. Ayon kay Interior Secretary Junvic Rimulya, hindi nila ipapahiya ang senador. Kanya mananatili ang public image ni Marcoleta sa kanyang mugshot na inilabas naman kahapon. Marami po kasi pagdadaanan. I must remind everyone na we're not here to humiliate anyone. Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi mo namin pawalahin. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and to have him tried, but not to humiliate the person. He still has his rights. Nauna pa kaming nakulong kaysa sa mga totoong kawatan sa mga magnanakaw sa kabanang bayan. Ito naman ang tahasang sinabi ng kampo-akusado ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder na si dating Congressman Mike Defensor kasunod ng pagbasura ng Sandigan Bayan sa kanilang mosyon upang harangin ang arrest warrant laban sa kanila. Ayon kay Defensor, sila pang mga lumalaban at nagbibigay ng boses sa katiwalian ang unang nakulong sa isang kaso na umunoy wala namang batayan habang nananatiling malaya ang mga magnanakaw. Ginit ang dating mambabatas, maaari silang patahimikin at ikulong ngunit hindi sila kailanman susuko sa paglaban sa katiwalian. Sa huli nagpasalamat naman si Defensor sa mga patuloy na naniniwala at sumusuporta sa kanila. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kumustahin muna natin si Bobby. Kasama na natin si Ma'am Veronica Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Veron, good morning. Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw nga, tama kayo, may minomonitor tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Super Typhoon Bavi. Kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,010 kilometers, hilangan ng Central Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis sa 30 kilometro kada oras. Sa ngayon naman, inaasahan nga natin na posibleng pumasok itong bagyong ito tonight o hindi kaya tomorrow morning. Less likely naman yung landfall scenario. Gayon pa man ay naasahan nga natin na ang close approach nito sa isla ng Batanes, kaya asahan nga rin natin na ang pagtaas ng tropical cyclone wind signal as early as tonight then or tomorrow morning. Sa ngayon naman ay magagawa naman ito, magkakaroon ng indirect effect na paghatak sa habagat. Kaya ngayong araw, inaasahan natin na magiging maulan dulot ng southwest monsoon sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte at Sultan Kudarat. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, kabilang ang Metro Manila, asahan pa rin ang maliwalas na panahon at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman ay inaasahan nga natin na sa mga susunod na araw, mas marami areas yung magiging apektado ng habagat o southwest monsoon. Wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa, pero sa mga susunod na araw sa paglapit nga nitong bagyong ito ay posible magtaas tayo ng gale warning. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa,
Veronica Torres. Ma'am Beron, ba't nung dumaan siya sa Guam, naglandfall naman siya, ba't hindi humina? Posible po dahil maliit lang naman po yung... Maliit na, na-overwhelm. At na-sustain pa rin yung moisture na kinakailangan nito. Although ngayon ay mas mahina naman na siya. Nasa 195 kilometers per hour na lang yung kanyang tinatakbo. From center wind. Hindi, pero ang center wind, 200 plus pa rin. Sa ngayon ay 195 na lang po. 190, humina. Oo. Opo, pero nasa super typhoon category pa rin. Pero nonetheless, kung maging typhoon man ito, sa hilaga natin ay magkakaroon pa rin tayo ng signal at maghahatak pa rin ito ng habagat. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga update. Anong speed niya? Sa ngayon po, kumikilos ito sa bilis na 30 kilometro kada oras. Salamat, mabilis. Ano ha? Kasi pagka mas mabilis, hindi masyado makakaipon pa ng lakas. Dagdag na lakas. Nung tumama yata sa Guam, nasa 20 kilometers per hour eh. Posible ka po iyon. Oo, at least ngayon 30. Opo. Mabilis siya. Anong dahilan? Ba't hindi siya makababa? Ba't pataas ang kanyang direksyon? Opo, posible po kasi ang nangyari kasi yung mga low pressure area natin ay umiiwas sa high pressure. So kung umusog yung mga high pressure system natin ay posible itong tahakin yung pataas na direction. And ito din po talaga yung usual na track ng bagyo during this time of the year. Yung mga pababa, yung mga downfalling na bagyo natin ay during the last quarter po ng ating taon. Okay, pala kuminsan di natin pinagpapasalamat ang LPA pero ngayon ipagpasalamat natin may LPA, hindi tayo dadalihin ng gusto ni Bobby, ano ha? Opo, or high pressure area po. High pressure area. Iwasan po niya. Okay, yan. Sige. So, tonight or tomorrow morning pa rin yung projection ng pasok niya? Yes po. Okay, sige. Ingat na, Ma'am Beron. Wala na naman kayong tulugan dyan. Vitamin C, ha? Maraming salamat po. Salamat po. Tulog din pagka may time, ha? Ayan. Si Ma'am Veronica Torres mula sa Pag-asa. Yan po ang ating mga unsung heroes, na talagang nagpupuyat, ginagawa ang kanilang trabaho bilang mga forecaster. Yan po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras, 4 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, baka nakakalimutan nyo, ha? Martes pa lang tayo ngayon. Gising na, bango na, mag-aaga pa. May maagang pasok, ha? Ikapito tayo ng Hulyo 2026. May taas presyo ang halaga ng krudo mamaya. Naka-alerto ang National Capital Regional Police Office sa posibleng pagkilos protesta naman ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo matapos ang pagkakaresto kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, patuloy na pinaghahandaan ng pulisya ang lahat ng mga posibleng senaryo at nakahanda silang tumugon sa anumang pagkilos. Nauna nang naglunsad ang Iglesia ni Cristo ng 3 araw na protesta bilang suporta kay Marcoleta na humaharap sa kasong plunder sa Saligan Bayan dahil sa campaign contribution na kanyang hindi na ideklara sa kanyang sose. Aminado naman si Aberin na may kinakaharap silang hamon sa sabayang aktibidad sa mataas na kapulungan at sa Sandigan Bayan. Pero sa kabila nito, naglatag na sila ng necessary adjustment at na-maximize ng NCRPO ang police deployment para sa unang araw ng impeachment trial. Considering that this is the first day of the trial, we will be expecting, of course, then we will adjust accordingly on the coming days. We will reduce or we will increase. Ang isang challenges kasi yesterday is of course paano yung magsabay yung mga
activities doon sa Sandigan at saka dito sa Senado. But of course, despite those challenges, we have made the necessary adjustment, and kagaya nga ng sabi ko kanina, we have maximized our deployment here because we will be expecting na there will be rallies coming from the pro-impeachment at saka anti-impeachment. We're considering all possibilities, and we would like to assure you na kahit ano pang possibilities yan, your NCRPO is always ready for the... Ayan. Biglang dumilim lang ho yung paligid. Nakatagtang basahan ng Sagdal ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senator Rodante Marcoleta sa Biyernes, July 10, kaugnay ng klasong plunder. Nagugit ito sa 75 billion pesos undeclared campaign donation na natanggap ni Marcoleta para sa kanyang 2025 senatorial bid. Naaresto kahapon si Marcoleta pero isinugod naman sa ospital dahil sa high blood pressure. Sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Virgilibunia, inaasahang madidischarge din ang senador sa loob ng 2 araw. Dumistansya ang House Prosecution Team sa alegasyon ng timing sa pag-aresto kay laban kay Vice kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Mamayang hapon po abangan ho ninyo yung ating special coverage ng pagpapatuloy po ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Itinuturing naman na malaking tagumpay para sa panig ng prosekusyon at sa mga Pilipino ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa lead prosecutor at Batangas 2nd District Representative Gerby Luistro, ipinakita lamang sa unang araw ng pagliliti sa impeachment na umusad ang itinakdang proseso para papanagutin ang mga dapat managot alinsunod sa isinasaad ng konstitusyon. Itinanggi rin ni Luistro na natalo ang House Prosecutor Panel o House Prosecution Panel sa unang araw ng pagliliti sa Senado at sa katunayan, masaya sila dahil umusad na ang proseso at tinugon ang Senate Impeachment Court na siyang mandato naman ng saligang batas. Ito'y makarang iutos ng Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero na ibalik na sa Bureau of Internal Revenue ang kahon na naglalaman ng tax records ni VP Inday Sara at sa Mr. nitong si Attorney Mans Carpio. Paliwanag ni Escudero, hindi pa nag-i-issue ang korte ng isang lawful order o subpoena para puwersahin ang BIR na ibigay na sabing highly confidential document sa Senado. Ngunit para kay Luistro, tagumpay ito para sa sambayanan Pilipino dahil umiral ang mekanismo ng pananagutan at nasusunod ang ating konstitusyon. Sa dito ngayong trial o ngayong araw sa nagpapatuloy na trial, sinabi ni Luistro, sisimula naman nila ang presentasyon ng mga ebidensya sa unang article of impeachment tungkol sa pagbabanta sa buhay ng Pangulong BBM, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi dapat natingnan ang unang araw ng impeachment trial bilang panalo o pagkatalo ng prosekusyon. Ayon kay House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, ang mas dapat na pagtuunan ng pansin ay ang formal na pagsisimula ng paglilitis sa kabila ng mga ugong noon na hindi ito matutuloy. Kinumpirma naman ni Barbers na ipinag-utos ng impeachment court na ibalik nga ang silyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue, ngunit iginit na hindi nito mabubura. Ang mahalaga magsisilbi ang naturang BIR box bilang ebidensya. Sa tama niyang panahon ay muli itong ialok ng prosekusyon sa korte bilang karagdagang pureba na magpapatibay sa alegasyon laban kay BP Inday Sara. Iginit ni Barbers na sa ngayon magpapatuloy pa rin ang prosecution team sa paglalatag ng mga ebidensya kasabay ng pag-usad ng impeachment trial. Bakit nga ba ganun yung naging pananaw ng publiko? Para bang natalo yung prosecution team? Kasi mas magaling ba yung defense lawyer? O dahil sa laway? Ano ba yan? Sisimula na ng House Prosecution Panel ang paghaharap ng mga testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw.
Ayon sa lead prosecutor, ang Batangas Representative Gerby Luistro, ebidensya at hindi chismis o propaganda ang ihaharap ng prosekusyon. Kabilang naanya rito ang mga opisyal na dokumento, financial records at ulat ng pamahalaan, mga video recording, testimonya ng mga testigo at mga sinumpaang salaysay. Uunahin na tatalakayin sa paglilitis ang Article 4 na may kaugnayan sa pagbabanta ni BP Inday Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nito, naglabas ng subpina ang impeachment court sa dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation. Ito'y sina NBI Regional Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong na inasahang harap sa pagtalakay ng Articles of Impeachment o Article 4 ng impeachment case. Dalawang opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI ang inaasahan ngang unang haharap bilang testigo ng prosekusyon sa ikalawang araw ng impeachment trial ni BP Inday Sara. Kinumpirma ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng House Prosecution Panel na pahintulutang tumistigo sina NBI Director o Regional Director Jeremy Lotok at Senior Agent John Mark Kalilong. Inaasahang magbibigay sila ng testimonya kaugnay ng alegasyon ng grave threats matapos ang live stream kung saan umano'y nagbanta si BP Inday Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa NBI, kanilang napatunayang tunay ang naturang live stream at walang anumang senyales ng pag-edit o paggamit ng artificial intelligence sa mga video clip na isinimite bilang ebidensya. Kinakailangan lang ho talagang i-authenticate. Bagamat wala naman denial eh. Itinanggi ba na meron ganun talagang pagbabanta? Wala naman, di ba? Piniling naman ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng panibagong subpina para naman sa expanded list of documents ni Vice President Sara Duterte mula sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Gerby Luistro, kailangan ng madokumento upang maipakita ang kabuuang ebidensya na susuporta sa articles of impeachment. Sinabi rin ni Luistro na bagamat may mga limitasyon sa paglalabas ng tax record sa ilalim ng National Internal Revenue Code, umaasa naman ang prosekusyon na mangingibabaw ang konstitusyonal na prinsipyo ng pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Nanindigan ng Malacanang hindi ito makikialam sa usapin ng conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nasa Senado ang desisyon kung paano nito tutugunan ang issue kaugnay ng kinakailangang bilang ng boto para sa posibleng paghatol. Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad. Kasalukuyang pinagtatalunan pa rin ang conviction threshold dahil nakasaad sa konstitusyon, kailangan ng 2/3 o 16 na boto ng lahat ng mga senador upang mahatulan ang isang impeachable official. Pero dahil sa may mga senador na maaaring hindi makalahok sa paglilitis, pinag-uusapan kung maaari bang baguhin o ibaba ang kinakailangang bilang ng boto. Sinabi naman ng Malacanang, hindi tututok ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil abala ito sa kanyang tungkulin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, marami pang ibang mahalagang gawain ng Pangulo at hindi kailangang manood ng paglilitis dahil maaari naman niyang malaman ang mga pangyayari sa pamamagitan ng mga balita katulad na nangyayari ngayon dito po sa DCRH. Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano ang magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ng ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial. Tindigan din ang Malacanang sa paniniwalang kung may kailangan sagutin ay dapat lamang sagutin. Ginit din ni Castro na mas magandang humarap sa impeachment trial ang Vice Presidente para siya mismo ang sumagot sa mga akusasyon laban sa kanya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, para hindi naman kayo maumay, mabigyan na muna tayo ng pera.
Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Tropa ni Sherwin Alparo ay nandyan sa barangay 694 Baseco Compound sa Maynila. Ayan ha. Kaya sa mga taga barangay 694 Baseco Compound Maynila, lakasan nyo na inyong radyo telebisyon. Si Sherwin kasama ang Charm Popcom Purple Eternity ay nag-iikot dyan. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day para ho sa mga taga Davao na nakasubaybay ay perfidious. Perfidious. Ayan ha. Perfidious. Sa Tagalog daw po ay mapanlinlang, sa Ilocano makaalilyaw, at sa Cebuano makapahis sa laag. Ayun, makapahis sa laag. Basta sa English, perfidious. Magandang umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang alas 5 na umaga. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, 5:31 ang oras sa buong kapuluan. Senator Chis Escudero nagpasalamat naman sa tiwala sa kanya ng kapwa senador upang pagurahan ang impeachment trial. Fairness ha, ang galing ng pagkakahandle ni Senator Chis. Kahit na siya merong secretary sa tabi. Only in the Philippines. Saan ka naman nakakita ng trial court? Maliban siyempre sa Korte Suprema. Hindi kahit yung Korte Suprema Isa yung presiding officer, di ba? Kuminsan, hindi. Pagka ang dumidinig ay division, ayan, 3 or 4 sila. Pero ano yun, may isang presiding officer lang. Pwede naman. Pero impeachment trial ngayon, merong isang presiding officer, merong isang Senate President. Awang-awa ako kay Senator Win Parang role niya lang doon, tagalista. At least may sekretary yung presiding officer. Detalye ng balita mula kay Raymond at Pasar 28. Raymond, good morning. Todo pasalamat si Senador Francis Chis Escudero sa kanyang mga kapwa-senador sa ibinigay na tiwala sa kanya upang maging presiding officer sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod ng paghalal sa kanya ng 12 senador at 8 ang tumutol. Sabi ni Escudero, hindi niya hiningi ang posisyon na ito, ngunit hindi niya tatalikuran ang responsibilidad upang pangunahan ng impeachment at tiyakin na ito ay matapos ng maayos. Narito si Senador Chis Escudero. As presiding officer, I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. At this point, I would like to thank my colleagues for their trust and confidence. I did not seek nor did I ask for this responsibility, but neither will I shirk from fulfilling this duty without fear or favor. Kasunod nito ay pinaalalahanan ng mga kasamahang senator judge na pairalin lagi ang cold neutrality. Ganon din ang prosecution at defense na umiwas sa pagbibigay komento sa merito ng kaso sa publiko ayon sa rules of impeachment. Narito muli si Senator Chis Escudero. We must avoid even the appearance of impropriety and observe the cold neutrality of an impartial judge at all times. May I therefore caution my fellow senator judges, the prosecutors, the respondent and their respective counsels and witnesses to refrain from making any comments and disclosures to the public pertaining to the merits of this trial as mandated by the impeachment rules itself. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas!
Ay, baka kabalik ho kayo ng Pilipinas ha, sa mga seafarers ho natin na pabalik ho ng Pilipinas, sa lahat ho ng mga OFW na pabalik ho ng Pilipinas, magandang umaga ho sa inyo. Kung magpapasalubong kayo ng tsokolate, wag nang imported. Tawag ho kayo sa 0919-095-5935. Diyan ho kayo pwedeng umorder ng tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon, kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Meron pong mahigit 10 variants yan ha, ng mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global, tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! May huli na si Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Yes, magandang umaga Kuya Angel. May huli na tayo pero sana walang mahuli sa mga nakapilang mga estudyante na ito. Napapasok sa Corazon Aquino High School. Dito yan sa Baseco. Dahil pati ang Station 13 ng Manila Police District tumutulong din sa pag-ayos ng linya ng mga estudyante na papasok ngayong umaga. Anong oras, Sherwin? Anong oras bang pasok nila? Alas 6. Ay, alas 6. Late na sila. Hindi naman Kasi late. Pipila ka pa bago ka Haba makapasok ng sa pila, school. Dahil dadaan ka sa mandatory inspection dahil nga inaalam kung may mga baong patalim o anumang maaari makapanakit ng mga estudyante as a precautionary measure doon sa nangyari nga dyan sa Tacloban. Kung kaya ganun kasinsin yung pag-inspect dito sa mga batang ito bago sila makapasok sa eskwelahan. Pero alam mo, sa kanila, mukha nila, kanina tinanong ko iba sa kanila, wala naman sa kanilang kinakabahan. So, ibig sabihin talagang malinis. Pero eto, kinakabahan ako doon sa winner natin ngayong umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, sir. Kayo ba may baon? Meron po, sir. Ang baon niya, nako, hindi patalim, kundi pagka lambot-lambot na puto. Bakit? Opo, sir. Yun lang po ang makayanan. May pasok ba? Walang mahirap po ang buhay ngayon, sir. May pasok ba si tatay? Kaya, bakit po kayo naiiyak? Sir? Ganun po ako talaga, sir, kasi nahiya po akong humarap sa mga ganun po. At blessing siguro, sir, at natagpuan nyo nga po ako. Mahigpit po ang aking pangangailangan sa aking maintenance sa kayong katarata ko po. Nangangatog siya, Kuya Angel. Teka mo, ba't ano ba yung Jose Ramos Baliwag po, sir. Tatay Jose. Ano yun? May estudyante kayong hinatid o ano po? Wala po, sir. Ako lang po mag-isa. Pauwi na po ako, sir. Bumili ng agahan. Bumili lang po ako ng pagkain po, sir. Ayun. Sherwin. Yan po yung dala-dala ko po, sir. Kaya... Tay, ano ba? Nakasombrero ka ba, Tay? Maraming salamat po sa... sombrero yan. Sombrero yan. Akala ko buhok eh. Kasi bawal po sa akin yung hamog, mga ulan po. Okay. Ang ganda naman ng... Ang ganda ng sombrero. Namumuhay po kayo mag-isa? Opo, sir. Yung mga apo ko nasa probinsya po, nasa Cagayan. Pero kayo po, ang kasama nyo sa bahay, radyo? Radyo po, tsaka TV lang po. Mahilig po akong makinig sa DZRH po. Paborito ko po yung sina Angelo Palmones, tsaka si May Binauan, si Deo Macalma po. Naku, Kuya Angel, ikaw palang paborito. Dahil paborito mo si Angelo Palmones, ito meron ka 1,000 pieces. Salamat po, maraming salamat Wala po. naman. Tay, pero naiintriga. Salamat po sa... malaking tulong na po sa akin, malaking bagay na po ito sa akin, sir. Tatay Jose. Maraming salamat po, sir. Tatay Jose, naiintriga ako dyan sa sombrero mo eh. Saan ba galing yan? Lalo na po kay Angelo Palmones po. Tatay, kinakausap ka ni Kuya Angel, baka dagdagan yung premyo mo. Hindi, ikaw naman itatay ko talaga. Pambira kasi, Roy, pinapahamak mo na naman si Malu Cabral. Alam mo naman pagka nag-abono rito.
Bawas sa sweldo ni Malu. Sir. Good morning. Hindi, na-intriga lang kami. Saan galing yung buhok nyo? Umaga po. Morning. Ako po si Jose Baliwag, sir. Oo. Tay, ano yung saan yung galing yung buhok nyo? Buhok? Yung sombrero nyo? Ano lang po ito, sir? Okay lang po, sir. Galing sa UK. UK lang po, sir. Pakala ko kanina talaga, Sherwin, balat ng siya, sombrero siya na fur, parang ganon. Sombrero na Sir, fur. kalbo na po ako, sir. Wala na po akong buhok, sir, kasi matanda na, sir. Ayan, Kaya yan na lang ang buhok-buhukan nyo. Oo. Tsaka panangga sa init po, sir, tsaka sa hamog. Ayun, oo. Kaya, Tapos may naka-visor si tatay. Ba't kasi may katarata. meron po akong katarata, sir. Oo. Kaya lang napo-postpone po kasi sa UST ko po pinatignan ito, sir, 10K ang hiningi sa akin. Oo. O siya, sige. Tsaka Sherwin. sakit sa puso po. Nako, kailangan na masagot rin yung ating word of the day para makuha nyo ating medium component. Porpilius. Porphidius. Ayun, Porphidius. Ayan. Oo, ibig sabihin ano nga ba ibig sabihin to? Mapanlin lang. Mapanlin lang yan. Yung inyong sombrero ay mapanlin lang na akala namin ay totoong buhok. Yung pala ay buhok yan ng Doberman. Hindi. Sir. Hindi. Fur yung kanyang sombrero. Parang Nakuha nyo. Ating medium component, atid sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka ring grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, bangong kabloom ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity sa inyong mga labahan kapag inanlawan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre, aanlawan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabagong disenyo ng DZRH t-shirt. Maraming salamat po, sir. Malaking bagay na po sa amin yun, sa akin. Dahil wala po tayong trabaho, sir. Walang kapos po sa buhay, sir. Maraming salamat po. Ayan, oo. Sige. Ayan, ako, Kuya Angel, naiyak si Tatay Jose. Salamat po, sir. Walang anuman. Sir Angelo, salamat po. Maraming salamat. Ingat ha. O kasi Sherwin na nag-iisa siya Ingat sa kayo, buhay. Tatay Jose, ha? Tama na ho, huwag kayong humikbe. Alam nyo, dapat nga masaya. Dito ang DZRH. Oo. Ano no? Dapat nga masaya kasi naka-1,000 eh. Tsaka dami pang di ba friend. dapat masaya na ba kayo? Masaya po, sir. Tear of blessing lang po, sir. Tear of joy po. Maraming. Gusto nyo Tear po of bang joy. sumaya lalo? Opo, sir. Kakantahan ho namin kayo ng masayang kanta. Sige Sherwin, po, maraming salamat utang na loob ba? Happy birthday Sherwin. to you. Sherwin, utang na loob. May masaya na siya. super typhoon Inday na parating. Huwag ka nang kumanta. Nga pala. Please. Kaya pala napaka-init ng panahon. Ang alinsangan sa labas ngayon. Ibig sabihin mukhang papalapit na nga yung masamang panahon. Pero nauna mabuti, di ba? Mabuting nagbigay tayo ng papremyo kay Tatay Jose. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ganda umaga, Pilipinas! Taga Cagayan si tatay. Naimbag na bigat ka sa mga suki natin dyan sa Cagayan. Iba't ibang uri naman ang sili sa Balintawak Market, bagsak presyo. Pero inaasahan daw po tataas yan sa panahon ng tag-ulan. Ako wala akong kahilig-hilig sa sili. Ayoko ng sili. Pero wala akong almoranas ha. Detalye mula kay Tino Nolasco, RH9. Good morning, Tita Teens. Good morning, Kuyang Angel. Good news nga ito para sa mga mahilig sa maanghang gaya ng mga Bicolano, maliban lang kay Ara Espiritu na bagamat Bicolano ay hindi mahilig sa maanghang na. Bagsak presyo ngayon ang iba't ibang uri ng sili dito sa Balintawak Market sa Quezon City dahil sa mataas na supply na nanggagaling sa mga lalawigan ng Ilocos, Bulacan, Nueva Ecija, Vizcaya, Baguio at iba pa. Ang presyo ng siling labuyo, Kuyang Angel, ay naglalaro lamang sa 80 pesos hanggang 100 pesos kada kilo.
para naman sa mga bulungan o pakyawan kung bumili, nasa 600 pesos ang kada 10 kilo. Para naman sa mahilig sa dynamite, sa presyo rin ang siling haba o pamsigang. Dahil nasa 30 hanggang 35 pesos lamang ang kada kilo ng presyo nito kung pakyawan. Abang sa 100 pesos hanggang 120 pesos ang kada kilo kung tinian. Ang retail price naman ng bell pepper mula Nueva Vizcaya at Baguio, bumaba rin 200 pesos kada kilo mula sa dati 250 pesos ang per kilo. Dahil ito sa matatag na supply. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, karamihan sa mga bumibili sa kanila ay mga kapwa vendor din sa iba't ibang palengke sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Bagamat paborito sa mga mamimili, matinding diskarte naman ang kailangan ng mga tindero dahil sa presyo activity, nasa 10 pesos hanggang 20 pesos lamang kada kilo ang kanilang kinikita o ipinapatong para lamang maubos ang kanilang mga paninda at hindi mabulok. Yun man, nagbabala ang mga tindero na pansamantala lamang ang nararanasang murang sili dahil inaasahang magsimula ng umakyat ito ang presyo nito kapag bumagsak na o pumasok na ang tinding pag-ulan at na madalas nakasisira sa mga pananim. Kung dito, oras na lang pumasok ang Vermont kung saan tumataas ang demand ay posible ring tumaas ang presyo ng sili. Mula rito sa Balintawak Market, ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tina! Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 45 makalipas ang alas 5 ng umaga. Nananakit naman yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Lapit lamang po sa Shopee, Lazada at Ultamay.shop ang Ultaplex. Ang Ultaflex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Iginit ni Attorney Ade Pajardo, legal counsel ni Congressman Martin Romualdez, walang kaugnayan ng dating House Speaker sa flood control scandal. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Pajardo na hanggang sa ngayon, wala pa rin inihahaing criminal case laban kay Romualdez patungkol sa manumalyang flood control project. Nangangahulugan lamang na walang sapat na ebidensyang kayang magdawit sa kanyang kliyente sa naturang anomalya at katiwalian. Ay, ibig sabihin po, wala talagang ebidensya kasi wala naman talagang kinalaman si dating speaker dito sa flood control anomaly. Pagka ganyan po walang ebidensya pero madami nang sinasabi, yung mga kinauukulan na sabi ay malakas ang kaso, medyo sa dating sa amin po niya na ibola po yan. Kasi nga hanggang ngayon, walang naisasampang kaso sa korte, walang criminal cases. Ibig sabihin, wala pong ebidensya or yung kakulangan ng ebidensya ay sobrang lawak na mahirap punan ng kwento-kwento lang. Pulisya, hindi muna magbababa ng alerto sa Metro Manila para sa impeachment trial. Detalye na balita mula kay Giselle Ricoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Hindi ibababa ng NCRPO yung alerto sa buong Metro Manila yung gumugulong yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Avirin, mananatili yung deklarasyon ng full alert sa Hanay hanggang sa mga susunod na araw yan. Depende pa niya sa assessment nila sa sitwasyon kung ano yung magiging susunod na hakbang. Sinabi ni Avirin na magiging kapareho sa kahapon yung latag ng seguridad sa labas ng Senado ngayon. Pero maaaring bawasan yung 6,000 na police deployment dito sa area kung saan nagkapwesto yung barikada ng Barboa sa Jokno Boulevard. Istrikto pa rin yung direktiba ni Abirin. Tanging sa southbound lane lamang ito papayagan yung mga pagtitipon bawal sa mismong tapat ng gate ng Senado o ng mataas na kapulungan. Samantala, ayon sa Pasay Traffic and Parking Management Office, pansamantala na isasara yung Jokno Boulevard mula Seaside Boulevard hanggang sa Atang de la Rama Street sa northbound at sa southbound lane. Dahil yung Senate impeachment court may schedule ng mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi tuwing Lunes, Martes at Miyerkules sa mga nabanggit araw ipatupad yung nasabing road closure.
Ito si Giselle Rico Point para sa DZRH Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 53 makalipas sa alas 5 ng umaga. Ma'am Ruby De Asis, ha? Diyan sa Land Bank, Bohol. Good morning. At saka kay... sino to? Ayun, si Director Ginger Katambuy ng Net25. Magandang umaga ho sa mga taga Net25 na nakatutugo sa atin. Happy birthday kay Miss Marilyn Rivera ng Upapro ngayong araw. Binabati siya ni Dr. Paz Corrales. Sandigan Bayan, Justice Carl Miranda, inimok naman ang publiko na magtiwala sa judikatura na ito'y hindi isang political arena. Detalye mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Ang Sandigan Bayan na hindi parte ng politika. Ito, Kuya Angel, ang iginiit ni Sandigan Bayan Associate Justice Carl Miranda. Kasunod ng desisyong inilabas ng Anti-Graft Court na patawan ng arrest warrant sina Senador Rodante Marcoleta, ex-Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. Inilarawan ni Justice Miranda, chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division, ang sitwasyon bilang tense dahil sa plunder case ni Senador Marcoleta, ngunit tiyak niyang hindi madidiktahan ng korte. Sabi ng mahistrado, gagawin ng Sandigan Bayan ang kanilang tungkulin na ipapawalang salang inosente at papanagutin ng sinumang may sala. Narito si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Justice Carl Miranda. Members of the legislative and executive find themselves. The court has no politics. No politics. This is a court of law, guided only, sorry for the third time, the Constitution, the law applicable, and the evidence to be presented by the parties. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Magandang umaga din kay Justice Energito ng Sandigan Bayan. Tsaka si Justice Max De Leon, si Justice Chief Justice Alex Gismundo. Good morning po sa inyo. At tsaka siyempre kay Justice Rosario, Justice Jelo, Justice Lopez, si Justice Inting. Good morning po, Justice Inting. At tsaka kay Justice Mandas Marquez. Maganda umaga, Pilipinas! Ambassador Harry Amping, good morning. Defense Secretary Chodoro, tiwalang walang mapapala ang mang-uudyok sa mga sundalo kasabay ng BP trial. Detalye ng balita mula kay Jal Parosa, RH52. Jal, good morning. Kuya Angel, kumpiyansa si Defense Secretary Gibo Chodoro na walang mapapala ang mga patuloy na kakaladkad sa kasundaluhan sa gitna ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na hindi pakikinggan ng armed forces ang mga magpaparinig at hihikayat sa militar na umaksyon o lumahok sa usaping politika habang nililitis sa impeachment ang pangalawang Pangulo. Batid na umano ng mga sundalo ang tinawag ni Chodoro na psyche lamang na naturang kabilang grupong masama naman daw umano balak sa batas dahil labag ito sa ligang batas. Naniniwala ang BNB chief na hindi na niya kailangan pang magpaalala sa AFP patungkol sa usapin, lalo't alam na raw ng hanay ang kanilang constitutional duty. Samantala, kasado magpatawag ng command conference sa matataas na opisyal ng militar sa Camp Aguinaldo ngayong araw, Hulyo 7. Kabilang sa inaasang pag-usapan ay ang pagtatapos ng pamuno ng AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nakatakdang magretiro ngayong buwan. Una nang iginiit si Secretary Chodoro na kailangan ituloy ng susunod na AFP Chief ang mahirap na standard at legasiyang iniwan o iiwan ngayon ni General Browner. Ako si Daniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Daniel. Walang masyadong mahalagang misyon si General Browner. Kaya walang humihirit ng kanyang term extension. Yan, alasan ni General Marantan, ni Hansel Marantan, hindi lang 6 months ang extension, 1 year. Kasi meron daw po itong mahalagang misyon. Inilunsad ng Philippine Navy ang bagong landing dock ship nito sa shipyard ng PT Paul Indonesia sa Subaraya, Indonesia
bilang bahagi ng modernization ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ayon kay Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, mahalagang milestone ang paglulunsad ng sasakyang pandagat para sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa. Inaasahang magpapalakas ang bagong landing dock ship sa kakayahan ng Philippine Navy at the Strategic Sea Lift Operation, humanitarian assistance at disaster response, gayon din sa mga misyon ng maritime security. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Paano po? 2 minuto na lamang bago po mag-ASES sa umaga. Susunod ng 2x2. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Martin Luther King Jr. Ang sabi niya, the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversy. Kanino applicable yan bahala na kayo mag-isip pa. 1 minuto na lamang, ASES na ng umaga. Susunod ng 2x2. Magandang umaga, Pilipinas!